Yo, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong episode ng ating vlog. So for today's video, ang isi-share ko po sa inyo ay magkano nga ba ang sinasahod ng isang heavy equipment operator dito sa atin, dito sa Pilipinas. Bago nga pala tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, okay? Yung like at comment nyo ay napakalaking bagay na sa aming mga creator. So yun na nga mga idol, magsasahod reveal po tayo ngayon. Ang kinikita po kasi ng isang heavy equipment operator dito sa atin ay nakadepende po yun sa kumpanyang pinapasukan nyo. Kasi merong mga kumpanya na binabayaran lang ng per day yung ganon, yung operator. Tapos meron namang kumpanya na per oras. Sa kumpanya po kasi namin, ang bayad po kasi sa amin dito per oras. Ganon. Sa mga per day, siguro meron silang per day na 800, gano'n. Pero ewan ko lang kung may allowance kasi hindi pa ako nakakasubok ng per day. Kasi 10 taon na ako sa kumpanya ko tapos tuloy-tuloy lang yun. Kaya nasanay na ako sa per oras. So, ang per oras sa amin ay depende rin yun sa equipment na dadalhin mo. Kasi sa kumpanya namin, rentals, marami silang equipment, iba-ibang klase. Kaya depende yun kung ano yung ipapa-operate sa'yo. Katulad nito, marami silang earth moving, backhoe, gano'n, dump truck, per oras yun, tapos depende kung anong rate ng equipment na yun, di ba? Yung example boom truck, 125 per hour sila, at meron silang 4,000 monthly allowance, kaya kung may 8 hours sila everyday, at sa isang linggo meron silang 56 hours, times natin sa 125, meron silang 7,000 per week. Kung sa isang buwan naman, times natin sa 4 weeks, meron silang 28,000. Plus pa natin yung allowance sila na 4,000. Meron silang 32,000 monthly. Partida, wala pang overtime yon. Dito naman tayo sa crane, ang per oras nila ay 130. So, kung meron sila sa isang linggo na 80 hours, times natin sa 130, meron silang 10,400 a week. Times naman natin sa 4 weeks, meron silang 41,600 a month. Plus pa natin yung 4,000 na monthly allowance, meron silang 45,600 monthly. O diba? Parang nasa Middle East ka na rin. Kagandahan lang nito, malapit tayo sa pamilya natin. Kaya anytime pwede tayong umuwi. So yun, ang kasama natin ngayon si Kuya Joe Catalan. Regular na siya dun sa work. Dito sa work namin, sa Gusen. Almost 40 years, yeah? 1980. 1980 siya nag-start. So ngayon, operator, 1986. Hindi, sabihin natin 40 years ka nag-work sa kanila. Oo. Regular na siya. Sabi niya sa akin, pag umabot ng 60, magre-retiro na siya. So ngayon, hihingi tayo ng advice kasi matagal na siyang operator. Isa siyang crane operator dito sa Gusen, sa kumpanya namin. Kaya yung sa pag-ooperate pala ng crane, ano ba yung mabibigay mong advice sa mga katulad namin mga bagong operator? Mga bagong operator? Marami naman kung sa pag-range, pag-operate lang, pag-operate. Siyempre, pag nag-operate ka, kailangan mo muna tignan mo yung ground. Ground? Yung ground, yung lupa ba, yung ground niya, yung lupa, tapos yung niya sa mga kuryente, yung gagaya dito. Okay lang sana kung medyo maluwang. Maluwang yung wala siyang mga kagaya dito, mas medyo masikip. Kaya lang, mo yung paikot ng location ng crane. Bago ka mag-posisyon. Aware ka sa gagalawan. Hindi basta pasok lang ng pasok. Siyempre, titignan mo muna para yung hindi pala pumasok tayo. Pumasok tayo muna. Marami ka pa natin. Pero kung nag-posisyon ka na ng crane, kung okay na, maglalagay ka ng plate, steel plate, para hindi pa baho yung trailer float mo ng crane. Okay na, tapos halimbawa, kaya rito sa Liton, mayroong kailangan naman ng Peterson, mga barricades, maglalagay kayo muna bago kayo mag-operation. Tapos yung mga permit, tickless, importante yung checklist, mga permit. Kung anong mga requirements sa pagtrabaho, gawin nyo para walang problema sa operation. Kung mayroon mga visor, mga staff, manager, o kaya naman yung mga pagtrabaho yung pinakamataas, meron kayo papakita. Yung about naman sa decision making. Kasi madalas, 'di ba, critical yung situation. Ano yung mga ipapayo mo about sa
pag delikado na yung trabaho? Delikado ng trabaho, siyempre mag-iingat kayo ng ano, halimbawa may binubuhat na, kailangan may pag-line, tapos titignan mo rin ang trigger. Eh yung ano ya, yung about dun sa, hindi talaga kaya ng crane, pero pinipilit ng engineer. Anong magandang advice mo sa amin sa ganyan? At pag hindi kaya, wala kang magawa. Yung pag ayaw mo talaga, hindi pwede. Eh paano pag pinipilit ng engineer? Ay, hindi pwede. Bahala na yung mag-usap ang kumpanya at saka ikaw. Basta ang ano mo lang, yung safe yung pagtatrabahuhan yun. Kaya lang, safety talaga. Kasi meron ganun, di ba ya? Yung pinipilit ng engineer kasi. Sa ngayon, ang plan talaga, safety talaga. Priority. Kasi kung halimbawa, okay lang kung mayroong maalis na sa tao. Okay lang yung equipment. Kung may tao na madidisgrasya, tao, hindi mo na mapalitan yan Ang equipment, kahit man burubulikta rin mo, mapakaya papalitan yan Kailangan, sa mga trabaho ng mga ganito, ingatan mo talaga yung tao. Kailangan, pag nag-operate ka, ingatan mo talaga yung mga tao. Ibala yung mga bagay na yan, mga ano yan, kaya palitan yan. Kahit mga balay-balay yan, damage yan. Kahit ilang milyon, kaya palitan yan. Yung tao, hindi mo na, yung ang importante sa tao, kailangan mo priority yun, kaya kailangan, kung hindi kaya, wag ipilit. Kung gagawa ng paraan, dapat yung pinakamataas na safety factor ang kukunin, di ba? Siyempre, kung dapat ibayos mo muna. Kailangan kasi mahirap pag nandyan bubuhatin sa pa lang aayusin. Delikado yun. Pwede naman yun. Kasi sa operator, di ba kaya nabanggit ko sa iyo yung 40 years ka na sa kumpanya natin? Ano may papayo mo sa amin bilang isang tapat na empleyado? Regular kasi si Kuya. Ano may papayo mo sa amin para tumagal yung relationship mo dun sa kumpanya? Pag lang kung anong mga sinunod ng kumpanya, sundin mo lang. Gawin mo lang. Huwag mo lang gumawa ng masama. Against sa company, no? Dapat puro... Kasi para tumagal ka sa kumpanya. Tapos ipakita mo rin yung yung kasipagan mo rin sa kanya na kanina. Yung babaya, siyempre, pinapaswilduhan ka siyempre, bibigyan mo rin sila ng isusukli mo yung susuklihan mo rin sila ng para tumagal ka, hindi ka basta-basta isip. Siya, regular na kasi siya. Saka, siya yung talaga yung mentor ko dito sa Gusen. Then, kung loloobin nga, gagawin ko siyang ninong sa kasal namin. Kaya, di ba? Siya kasi yung simula nung pumasok ako sa Gusen, nakikinig ako lagi sa mga advice niya. Kaya, ito, sasama ko siya sa video ko. So, yun lang kuya. Thank you sa advice mo. And, nakakatawa. Sambak sa ka dyan. Bye! So yun, alam nyo na yung rate ng crane, boom truck. So ito naman yung equipment na ginagamit ko. Telehandler yan, ang tawag namin dyan. Then ang per oras ko dyan, 99. Kasi yung payslip ko, gusto ko may pakita sa inyo kukunin ko dun sa barracks para may pakita ko sa inyo. So tara, let's go! Kento, dito basta bingo. So yun, nandito na tayo sa barracks at ito yung mga payslip ko mga idol. Yan, iniipon ko talaga yan. So ngayon, dito pipili ako ng buwan na pinakamalaki ko sinahod doon. Tapos yun yung ipapakita ko sa inyo. So tara, let's go! So guys, ito pala yung payslip ko ng buwan ng April. Dito, sumasahod ako ng 8,000 isang linggo. Ang rate ko dito, 99 pesos. So puro overtime din kasi. At yan, meron din akong kalta sa PhilHealth at SS, kompleto yan. Tapos ito pala yung total ng isang buwan ko. Umabot din ng 33,000 yung isang buwan ko. Kasama na yung 4,000 monthly allowance. So yun, sana may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. So okay naman yung sinasahod namin dito. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kinukulang pa rin ako. Kaya maghahanap pa rin tayo ng pagkakakitaan. So sana nakatulong tong video na to. And muli mga idol, thanks for watching. Huwag kayong mawala hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!